Yan. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po muna unang-ula sa lahat ang ating Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, ang ating Diyos na El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang nag-iisang pinakamamahal ko na asawa na si Maestra Ayera Pitala. At binabati ko rin po ang mga members ko po dito sa aking sariling organization na Alpha Royal Golden Military Legion at Divine God Benevolent Missionary International. Yan. So kagigising lang natin eh. Magbibigay lang ako ng konting pahapyaw na topic. Kasi ngayon sa mundo maraming nagmamarunong na akala mo animoy alam na nila ang kabuuhan ng banal na Biblia o kasulatan. Samantalang hindi pala nila nauunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ba yung banal na kasulatan ng Biblia? Kasi ang tao ngayon nakabase lang doon sa hayag na kaalaman. Hindi na nila ini-explore kung ano yung kaalaman ng Diyos maliban pa doon sa kahayag ng Biblia. Mayroon pa pong kaalaman ng Diyos na lihim na hindi alam ng mga tao, na siya lamang ang nakakaalam. Totoo yan. So, pagpalang umaga sa ating lahat, binabati ko kayo. Excited ako sa pagising ko today, no? Kasi magbigay ako ng kunting mga paalala sa inyo. At saka mag-ingat po kayo dun sa mga taong tinatanungan ninyo na hindi po natin, yung iba dyan, hindi po legit member sa aming samahan. Kumbaga, nakikinood lang, no? Sa mga nagtatanong kung saan po daw ako makikita, ay wala naman po ako sa Rizal, no? Kung gusto nyo pong mapunta ng aming office, diyan po kayo pumunta sa Dao or sa Silang Cavite. Okay? Meron po yan. Meron po kaming office diyan sa Silang Cavite at saka sa Dao. Yan. Para mapunta nyo. Hindi po yung kung kani-kanino po kayo nagtatanong. Meron naman po akong nakapin post dyan sa aking page na Sator, Arepotenito Perarotas, na kung sino lang po yung aking trustee na dapat po ninyong tawagan. Si kapatid na General Daniel. Yan lamang po ang inyong tatawagan. Meron naman pong contact number yan dyan. Hindi na po yung kung sino-sino pa po yung pinagtatanungan nyo dyan na hindi naman po member ng aming samahan. At baka po kayo ay maguyo at maloko. Ingat lang po kayo. Kasi sa page po ito na sa to, hindi naman po lahat member dito. Yung iba, nag-aantay lang ng madidikwat na tao. Okay? So, tuloy po tayo sa mensahe mga anak. May mga taong sabi na alam na nila ang kasulatan. Pero bakit mo ginagamit yung 1 Juan at 2 hanggang verse 18? Iyan kasi ang tinutukoy dyan na Antikristo. Yung si Satanas. Hindi naman Antikristo yung kapwa mananampalataya sa Diyos. Yun na nga sinasabi sa kasulatan eh. Kung nagbabasa kayo. Kung sila ay hindi kagaya sa inyo na kung anong ginagawa at hindi naman sila ay laban sa inyo, huwag nyo silang pakialaman. Sapagkat sila ay mayroon din namang katungkulan dito sa lupa na ibibinigay sa kanila ng Diyos. Halimbawa, example na lang, may ibang relihiyon. Ibig sabihin, hindi sila kumakain ng baboy kagaya ninyo. Ibig sabihin, Antikristo sila. Kasi hindi nila sinusunod yung batas ng relihiyon ninyo. Tandaan po ninyo, wala pa pong relihiyon, andyan na ang Diyos para po malalaman natin ang katotohanan. Dito tayo sa tunay, no? Ngayon, may mga nababasa akong comment, marami nagmamarunong. Alam niyo po ba ang lingwahe ng Panginoon Diyos is Aramaic? Hindi nyo na po kasi kailangan ituro sa akin yan dahil ako mismo nanggaling ako ng Rome, sa Vatican. Kaya alam ko po yung kasulatan ng kauna-unahan. Yung Dead Sea Scroll, puro Aramaic po nakalagay dyan. Pangalawa po ang Hebreo. Isinalin po ang salita ng Diyos sa Hebreo para maunawaan po ng tao. Ang ginagawa kasi ng tao, binabaliktad nila yung dalawa. Diba? Binabaliktad nila. Kaya naliligaw ang tao. Kung pagtuunan lang natin ng kaalaman ng ano yung pinakamatandang kaalaman, ay syempre yung kaalaman ng Ehipto. Wala pa ang Biblia, nandyan na ang salita ng mga taga-Ehipto. Yan ang katotohanan. Kaya sabi ko sa inyo, magbasa kayo ng maigi ng Biblia. Hindi yung
bumabase lamang kayo doon sa inyong nalalaman. Tapos pag nakabasa na ng kapiranggot na salita sa Biblia, akala mo kung sino na kayong mga Poncio Pilato na magaling na sa mga kalaman. Hindi nyo naman pala nakikilala ang Antikristo. Hindi ba ang Antikristo minsan hindi ninyo alam? Nasa loob ng inyong puso't isipan niya, nananahan. Minsan sa kagustuhan mong pabagsakin yung isang taong wala namang ginagawang masama, kaya naglalatag kayo ng Bible verse na malayo naman dun sa topic. Malayo sa topic. Bakit sasabihan mo yung ibang relihiyon na or organisasyon na Antikristo? 'Di ba? Na hindi naman sila kagaya ninyo, na ang ugali pang Antikristo, 'di ba? Kasi ang pagkakilala ko sa Antikristo, sila yung sumisira sa mga programa ng Diyos eh. Gumagamit din ng Antikristo ng salita ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Makilala mong Antikristo dun sa gawa. Example na lang. Ang Diyos ay binigyan niya ng katungkulan ang propeta Abraham at Moises na maging pinuno ng isang hukbo or isang bayan at ginawa silang hari kagaya ni David. Ibig sabihin, sasabihin nyo self-proclaim sila at sila'y Antikristo. Mali po yung turo ninyo kapatid. Mali ang hulog mo. Hindi mo kilala ang Diyos. Kahit ang Diyos mismo nagbigay sa kanila ng katungkulan, wala po kayong karapatan na magsasabi ng mga ganyan sa kapwa ninyo na self-proclaim sila. Dahil una sa lahat, Diyos na po ang nagbigay sa kanila ng katungkulan. Ang nabasa nyo lang po sa Bible ay hanggang doon lang. Ginagamit nyo pa yung bersikulo ng 1 Juan 2 hanggang 18 na hindi pala ninyo naunawaan ng Antikristo, yung sarili ninyo yan. Antikristo. Kasi gusto ninyong sirain ang programa ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Ay, kagising ko lang today eh. Pasensya na kayo kung kagigising ko lang ha, kung pangit yung... Yan eh, kasi sabi nila pangit daw ako. Wala naman sa akin problema, hindi naman big deal yan. Yan, so, ang kalaman po kasi ng Diyos, hindi lamang po natin mababasa yan sa Biblia. Totoo po yan. Kasi may mga sinabi ang kasulatan na banal na Biblia na wala namang inilihim dyan, na kahit katiting, no? Na maraming ginawang himala ang Panginoong Hesukristo, ngunit hindi na po naisulat sa kasulatan na ito. Ibig sabihin po, hindi kompleto ang banal na Biblia. O baka masaktan na naman kayo. Kasi mayroong kalaman ang Diyos na hayag at lihim na kaalaman. Yan po ang hindi ngayon maunawaan ng tao dahil sarado ang kaisipan nila. Yan ang sinasabi ko. Example na lang. The Book of Enoch. Bakit hindi isinama sa Biblia? Na samantalang si Enoch ay isa sa mga apostles ni Jesus Christ or siya ay tagapaglingkod ng Panginoong Diyos. Bakit hindi sinama ang Book of Enoch doon sa Bible? Nakasama naman siya sa mga apostles kasi may dahilan. Dahil ang kanyang kalaman ay napakahiwaga at literal. Literal ibig sabihin na nasaksihan niya ang Diyos at isinalaysay niya kung paano yung kapangyarihan ng Diyos umiiral. Kaya hindi yan isinama sa libro ng banal na kasulatan kasi para hindi ninyo malaman yan ang katotohanan. Kung nagsaliksik ka ng totoo talagang kalaman, malaman mo hindi lang pala Bible ang kalaman ng Diyos. Yes, totoo yan. Hindi lang Biblia ang kalaman ng Diyos, marami pang iba. Halimbawa, pumasok ka sa eskwelahan. Halimbawa na lang para mas madali mo maunawaan dahil maiti. Dahil nga makitid ka umunawa. Pumasok ka ng eskwelahan. Iisa lang ang eskwelahan ninyo. Bakit ang daming subject? May math, may English, may makabayan, may hekasi, values na pagpapakatao, kaso wala kayo niyan. Kasi palaway kayo eh. Diba? May science, may PE. Mag-isip kayo. Huwag nyong gawing maliit ang utak ninyo. Kasi ang kalaman ng Diyos, napakalawak yan. Isipin mo yung kalaman natin sa matematika, ang kalaman natin sa lahat ng mga bagay, bakit hindi na isulat sa kasulatan? Nagaling din naman sa Diyos yan. Diba? Kasi ang inilagay lang doon sa Biblia,
kung hanggang saan lamang ang dapat ninyo malaman. Yan ang katotohanan. Kasi ang gumawa ng Bible, hindi naman ninyo kilala, kumbaga pinili lang nila ang dapat nilang ilagay doon. Pero kung saliksikin mo, hindi lang pala banal na kasulatan ang meron dyan sa Biblia, marami pa palang banal na kasulatan ng Diyos na hindi na naisama dyan. Example na lang, ito. Ang bigat naman kasi ng libro ko eh. Nakakaya naman sa mga scholar ko no, na magagaling na. Sino ba naman ako na walang alam sa mga ganyan? Eh, grade 1 lang ang tinapos ko. Hindi nga ako nakapagtapos, hindi rin ako nakapag-aral. Ako, ipaubaya ko na sa inyo yung pagiging magaling sa Biblia. Kasi yan naman ang linyahan ninyo. Maging magaling sa Biblia at gamitin ninyo yung kaalaman ninyo sa kalukuhan para debatihin yung mga taong naniniwala sa Diyos. Yan ang mali namang kaaralan. Kasi ang kaalaman ng Diyos, napakahiwaga niyan, mapagmahal ang Diyos. Hindi naman niya sinabi na yung versikulo 1, Juan, 2 hanggang 18, gamitin mo yung verse na yan doon sa mga tao. Hindi naman Satanas ang kapwa mo eh, ang Satanas doon sarili mo kasi hindi mo naunawaan yung salita ng Diyos, minasama mo yung programa ng Diyos sa ibang tao. Halimbawa na lang, ikaw ay, sabihin na natin, ikaw ay anumang reliyon meron ka at ako naman ay Muslim, sabihin na natin. Ibig sabihin, kung hindi ako sakop ng reliyon mo, anti-Kristo ako, ganun ka na ba ka-judgmental? Mali. Hindi mo pwede sabihin, anti-Kristo ang isang tao dahil hindi naman siya kumukontra sa salita ng Diyos. Ilalagay lang po natin sa tama kung saan gagamitin yan. May papakita ko sa inyo. Ako, wala pa man akong pinag-aralan. Sino ba naman ako? Ito ang ating libro. Nakita nyo yung libro natin? Ang kapal. Hindi kayang dangkalin ng aking kamay. Meron pa po yan, hindi pa po tapos. Diba? Ang libro po natin ay napakaganda. Yan. Iyan ang ibig sabihin na hindi lang dapat ikaw nagbabasa ng banal na kasulatan na Biblia na hayag at lihim. Kasi ang Biblia, hayag yan eh. Ang lihim na kaalaman ng Diyos, nabasa mo ba? Hindi. Pag nagbabasa ka ng banal na salita ng Diyos, ang unang pumapasok sa isipan mo, yung matututo ka at baguhin yung sarili mo. Hindi para matutunan mo isang bagay, tapos gamitin mo sa kapwa mananampalataya para sirain yung paniniwala niya. Alam mo bang nakalagay sa kasulatan na paglabag sa sariling paniniwala? Diba? Kasalanan ng paglabag sa sariling paniniwala. Kung nagbabasa po kayo ng banal na kasulatan, mababasa nyo po yung bersikulo na yan. Kahit i-research nyo pa yan dyan sa Google na kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Ako kasi nakalimutan ko na kung anong bersikulo yan. Kasi ang mahalaga lang sa akin doon yung salita ng Diyos na yung puro. Puro. Ngayon, nabasa mo yung Biblia. Ngayon, ginagamit mo yung 1 Juan, versikulo 2 hanggang 18 na sinasabi mo ang anti-Kristo. Bakit kilala mo ba ang anti-Kristo? Hindi mo nga kilala ang anti-Kristo, ang Diyos niya, hindi mo na rin nakikilala. Ang anti-Kristo, yun yung si Satanas na sinasabi, na literal, na may sungay. May sungay eh. Pero kasi ang anti-Kristo, sumasalamin din yan doon sa pagkatao ng isang tao na makasarili, na gusto niya lamangan yung kapwa niya. Ganyan yan. Buti ako, kahit ako nakapagtapos ako ng banal na kasulatan, hindi ko ginagamit yung kalaman ko na yan pangyurak ng kapwa ako para lang masabi matalino ako. Alam mo, ang tunay na matalino, anak, marunong makinig sa tunay na mensahe ng Diyos. Hindi mo gagamitin yan para panira sa paniniwala ng ibang tao. Kasi hindi naman nilikha ng Diyos ang pakikipag-away sa kapwa mananampalataya. Hindi nyo ba napapansin? Wala akong pakialam kung ano mang relihiyon ka, kung ano man paniniwala mo. Basta ako yung paniniwala ko, dito lang ako. Kasi yung paniniwala ko, subok ko na. Subok ko na eh. Kilala mo ang Diyos, kilala ko rin ang Diyos. So kung paano mo nakilala ang Diyos, siguro ang Diyos mo, kung masama ang Diyos mo sa pagkakilala mo, yun nga ang Diyos mo. Kasi ang Diyos ko, nakilala ko sa mabuting gawa na anak,
yung talino na binasa mo sa Biblia, wag mong gamitin pang bira sa kalaban mo sa ibang paniniwala nila. Ganon kasi laging ini-input ko sa aking isipan. Kapag nagbabasa ka na ng kasulatan ng salita ng Diyos, hindi mo na kailangan makipagtalo doon sa nalalaman mo. Kasi alam mo naman ang salita ng Diyos, higit na yan sa lahat. Hindi mo na kailangan ipag-comparison. Hindi mo na kailangan ikumpetensya yan, i-contest yung kaalaman ng Diyos sa ibang kaalaban. Kasi higit na yan Yan. Dahil ikaw naman tao ka na hindi ka nakakaunawa, ang utak mo kamunggo lang, kinukontes mo yung kaalaman ng Diyos dun sa mga tao na nananampalataya din sa Kanya. Ibig sabihin, ikaw yung Antikristo kasi hindi ka nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ginagamit mo yung ang Biblia para sirain ang paniniwala ng ibang tao. Maling-mali yan. Kita nyo itong libro ko na ito? Ang kapal-kapal? Hindi pa tapos to Hindi ito madangkal ng daliri ninyo. Hindi pa ito pinali. Yang kaalaman ko na yan ay lihim na karunungan pa lang ng Diyos na nagmumula sa Kanya na ibinaba sa akin sapagkat Siya ay sumasa akin. Bakit kayo magagalit sa salita ng Diyos? Na salita naman ng Diyos yan na makatulong sa tao. Diba? Sa taong mapagkakatiwalaan. Kaya sinabi rin ng Diyos, wag mong ipamigay ang kaalaman mo kung kani-kanino lang. At baka yan yurakan ng mga baboy ramo. Alam mo ang aral na sinasabi doon, perlas. Huwag mong ibigay ang perlas mo sa mga baboy ramo at sisirain lang nila ito. Yan ang talinghaga ng pagkakasabi doon sa kahayag sa banal na salita ng Diyos sa banal na Biblia. Dili mo ibigay ang imong perlas sa mga baboy kay ilahang yurakan yan at babuyin. Iyan ang katotohanan. Pero dito sa lihim na karunungan, ang sinabi, huwag mong ibigay kahit kanino yung kaalaman mo or kani-kanino, sapagkat yan ay bababuyin lamang nila at yuyurakan ang salita ng Diyos. Sinong tinutukoy doon na baboy? Kundi yung mga taong hindi nakakakilala sa salita ng Diyos at walang respeto sa kapwa. Nakita nyo ba ako nakikipagdebate ako sa mga reliyon? Wala, hindi ko ugali yung ugali ninyo, mahilig makipagdebate sa paniniwala ninyo. Kasi una sa lahat, kung talagang kayo ay nagbasa ng kasulatan or banal na salita ng Diyos, hindi nyo na kailangan makipagtalo sa nalalaman nyo. Hindi nyo na kailangan i-contest yung salita ng Diyos doon sa mga naniniwala sa Kanya. Ganyan yan. Kasi nagbabasa ka dahil wala ka namang kaaway kundi yung sarili mo lang. Ngayon dito sa ating topic mga anak, ano ba yung mga aralang panggagamot? Ayan ang inililihim sa mga tao. Halimbawa, ang tungkod ni Moises, ang tungkod ni Abraham, ang kapangyarihan ni David, ang kapangyarihan ni Solomon. Hindi po ninyo alam yan. Kasi ang alam nyo lang, yung nandoon lang sa Biblia. Parang kagaya ng eskwelahan yan Pumapasok ka ng eskwelahan, gusto mo lang mathematics, ayaw mo nang aralin yung ibang lingwahe at saka yung ibang kaalaman. Kasi ang iniisip mo, yung utak mo hanggang doon lang ang kaya. Pero dahil kung isa ka talagang tunay na alagad ng Diyos, malalaman mo na ang lahat pala ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kung bakit nagkaroon ng Pangulo, kung bakit nagkaroon ng hari. Alam nyo, nung panahon, ang tawag sa mga presidente ay hari. Dahil hindi po kayo nakakaunawa Ibig sabihin, pag siya'y tinawag na hari, siya'y patuo-tuo na. Pag tinawag pala siyang hari, siya'y Antikristo na. Ganyan kasi ang deliver ng utak. Alam mo kapatid, sayang pa naman yung pagiging sundalo mo, hindi ka pa naman nakakaunawa. Sundalo ka ng gobyerno pero hindi ka sundalo ng Diyos. Magkaiba kasi ang sundalo ng Diyos sa sundalo lang sa gobyerno. Ang sundalo dun sa gobyerno, kahit mali, ipagpapatuloy. Basta may pera. Kita nyo, magulo ang ating pamahalaan dito sa lugar ng ating Pilipinas. Diba?
Example na lang binabati ko muna si Senador Ronald Bato de la Rama. Na ginawa niya naman yung mabuti niyang trabaho. Bakit uhulihin siya? Na trabaho naman niya na ikulong yung mga pasaway, sugpuin yung mga taong gumagawa ng kriminal na gawain. Ibig sabihin, pag siya'y ginawa niya yung trabaho niya, makakakaso pa siya. Grabe naman kayo na sa pamahalaan. Dahil lang sa pera, na reward ng ICC, gusto niyong takpin siya kahit wala sa due process. Hindi kayo pwede mag-file ng or magbigay ng kaso sa kanya kung hindi naman kayo ang dapat doon magbibigay. Meron kasi dapat magbigay niyan. Meron pa nga dyan Kung batas lang ang pag-usapan natin, alam ko lahat. Alam ko. Kaya lang hindi kasi yan ang basihan ko para ipakita sa inyo na matalino ako. Hindi na baling ako'y tawagin ninyong mangmang. Dahil yun naman tayong lahat, naging mangmang tayo sa pagsilang natin dito. Natututo tayo sa salita ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Halimbawa, nagmimensahe ako. Ibig sabihin, pag nagmimensahe ako ay anti-Kristo na? Hindi ba pwede na ang inihayag ko ay salita ng Diyos ay mula sa Kanya? Wala na palang karapatan ako magbigay ng mensahe? Kasi kayo lang palang tao sa mundong ito. O ngayon, nahawa ko doon sa ating isang kababayan na kabistak na ginagawa nga nilang katatawanan yun sa totoo lang, yung hinahabol yung tao na bakit nagdana kasi gustong huli ng NBI. Dahil lang sa pera. Totally, wala silang karapatan mag-serve ng warrant of arrest sa tao, NBI. Doon kasi ICC ang hawak ninyo Dahil lang sa pera, gagawa kayo ng isang bagay na hakbang, dapat pairalin ninyo yung katarungan, yung totoo. Kasi ang gobyerno natin ngayon, wala na sa hulog Wala na sa tama. So balik tayo sa topic natin. Ganon din dito. Hindi porke nagsundalo ka na, totoo ka ng sundalo, alam mo na lahat. Alam mo ba, kapatid? Simula sa ninuno ko, lahat kami sundalo. Pero yung ugali mo kasi, hindi ugali pang sundalo, ugaling pakawala. Wala kang karapatan na kahit kanino man o sino mang relihiyon, nahusgahan mo ayon sa iyong nalalaman. Kasi lahat sila may karapatan sila maghayag ng salita ng Diyos. Pero yung gagawin mong mangangapit bahay ka sa akin, directly assault yung ginagawa mo sa Facebook account na nagko-comment ka ng ganyan. Labag yan. Nalabag sa sariling paniniwala. Paglabag yan sa sariling paniniwala at kasalanan yun. Hayaan mo sila kung sila'y maghayag. Ikaw nga, hindi ka namin pinakialaman, no? Na kung sino yung kinikilala mo diyang Diyos. Ganun yan. Ang Diyos, hindi nyo naman makilala minsan yan Dahil ang Diyos, hindi nyo talaga makikilala. Ang nakikilala nyo, yung masama. Kasi yun ang ugali ninyo, masama. Kung tuklasin nyo ang mabuti, makilala nyo ang Diyos ay salita pala. Yun ang katotohanan. Maraming tao nagmamagaling, nakala mo scholar. Ako tinapos ko yung banal na kasulatan na Old hanggang New Testament. Pumunta ako ng Roma sa Vatican para tignan yung original na kasulatan na banal na Biblia. At laking pasasalamat ko naman at nakita ko ang Biblia ay talagang Aramaiko ang pagkakasulat. At tinatranslate nila yan sa Hebreo para maunawaan ng mga Hebreo or Jew. Pagkatapos nila translate yan, itinatranslate sa iba't ibang lingwahe. Kaya huwag nyo sasabihin na kilala nga nyo ang Diyos sapagkat di nga ninyo nakikilala siya. Sapagkat nakilala nyo lamang siya sa pangalan, hindi doon sa kanyang gawain. Yun ang sinasabi ko. Kahit naman nandyan yung mabuti niyang gawa, kahit tagbalik na siya, hindi nyo siya makikilala kasi hinuhusgahan nyo siya. Sa panlabastaan nyo, gusto nyo pa nga ipashoot to kill. Di ba? Hindi ba? Totoo? Yun naman ang laman ng isipan ninyo? Bakit ko alam yan? Imposible naman na malaman ko yung mga bagay na masamang gagawin nyo pa lang, na matagal ko nang alam. Di ba? Ang Diyos wala namang ginawang masama sa mundo. Di ba? Ang Diyos ang ginawa niya lang is maghayag ng salita, ng kaligtasan para sa tao. Ibig sabihin, may nakita kalibawa na born again dyan, tsaka Muslim, nagbigay ng salita ng Diyos. Tapos hindi mo sila kareliyon, sabihin mo, anti-Kristo kayo.
Baka naman may sahayat ka na kapatid, kailangan mo na magpagamot. Kasi ang Biblia, hindi po yan nilika para gamitin natin pang-api sa tao. Ako, 100% kahit alam ko ang kasulatan ng Biblia, hindi ko yung ginamit sa pangyurak sa kapwa ko. Kahit memoryado ko yung Biblia, simula Old hanggang New Testament. Kasi kapag minahal mo ang Diyos, namnam mo yung salita ng Diyos nakatanim dito sa puso. Makalimutan mo man ang numero, pero ang salita niya, hindi mo makalimutan kahit kailanman. Yan po ang katotohanan. Ang pagmamahal po kasi ng Diyos, napakalawak. Marami kasi ngayon mga anak na masyado silang nakatingin lang doon sa material na bagay, sa panlabas na pangangatawan. Hindi nila tinignan yung spiritual na gawain. Kaya naliligaw sila. Example ako, nagsuot ako ng pangmahirap na kasuotan. Kagaya nung nagla-live ako, hindi maayos yung suot ko kasi meron kasing time na hindi ako nag-ayos talaga dahil hindi naman kailangan magpagwapo sa social media. Nilait nila ako, tinignan nila yung panlabas na anyo ko. Yan ba? Yan ba ang Panginoon nyo? Ang pangit naman. Mukhang adik. Yun ang mga bintang nila. Scammer, manluloko, anti-Kristo, kulto, ano pa ba yung bintang? Impostor. Alam nyo ang Panginoon, hindi nyo makilala sa panlabas na anyo. Dahil ang Panginoon, pwede siya maging pulubi, pwede siya maging matanda, at pwede rin siya maging sanggol. Para maunawaan ninyo. Dahil nung pinanganak ang Panginoong Kristo, Panginoong Jesucristo, sa sabsaban siya pinanganak, hindi naman sa ospital. Hindi ba pag sinabi mong sabsaban, doon yon sa kulungan ng mga kabayo, sa mga donkey. Ipinanganak ang Panginoong Jesucristo doon sa sabsaban. Siya po'y pinanganak bilang isa sa mga dukha na kagaya din natin. Kaya, huwag tayo magsasalita ng masama sa kapwa natin na ang pangit mo naman, adik ka, kriminal ka, ano pa ba yung bintang nila? Scammer ka, patuto ka, mapagpanggap ka, impostor ka, lahat ng sinasabi nyo, yung panghuhusga sa akin, yan ang ugali ng Antikristo. Hindi nyo pa ba nakita yung ugali ninyo, pang Antikristo? Judgmental. Tapos sasabihin nyo, kilala nyo ang Diyos, tapos manghusga kayo sa akin. Kala nyo, kilala nyo pagkatao ko? Tapos nung nag-ayos ako, di natulala kayo. Para palang artistahin yung nakita nyo, para kayo nakakita ng Wonder Boy. Di ba? Kasi mahirap kasi yung manghusga ka ng kapwa mo na pangit dahil lang hindi nag-aayos. Tanda mo ang Panginoon, hindi niya kailangan magpagwapo. Dahil nandito siya sa mundong ito para mahalin nyo siya kung ano siya. Kaya mahirap man siya, mas mahirap pa sa daga, mahalin nyo. Dahil hindi naman dumating ng Diyos may dala ng 10 kayamanan. Nandito siya para magbigay ng kaalaman sa tao na yun ang buhay na walang hanggan. Yan ang tunay na kayamanan. Kaya ngayong nilalait nila akong pangit nung nag-ayos ako, nakakita sila na ngayon ng nakita nila ngayon yung spiritual white wonder boy. Nakaputi, ang gwapo. Nakita pa nila yung aking simple na aking tahanan. Nakatayo pa ako dun sa tahanan ko, nakaganito lang ako sa apol. Diba nakita nyo yun? Ano ba yung nakita nyo sa likuran ko? Diba simple lang naman yung bahay ko? Yun ang tahanan ko, ang templo. At nakita nyo pa yung isa, ang kaharian ng Diyos. Diba? The kingdom of God. Ano po ba ibig sabihin ng Ra? Yan. Sa mga, may nagtanong kasi sa akin, ano po ibig sabihin ng Ra? Ra is, ibig sabihin po niyan is righteous Almighty God. Ra. Ayan po ang sabihin. Para hindi po kayo malito, righteous Almighty. Yan po ibig sabihin ng Ra. Kita nyo naman, simple lang damit ko. Tapos, kung lait-laitin niya ako, kala nyo napaka ganda ng mga lahi ninyo. Akala mo napaka-gwapo at maganda lahi nyo. Akala mo ang babango ninyo. Nagaling kayo sa pinakamaharlikang mga angkan. Samantalang yung tignan ko yung mga nanlait sa akin, grabe, nalulungkot ako sa inyo. Pinagdadasal ko po kayo na sana makita po nyo yung tunay na liwanag ng Diyos. Kasi,
Hindi naman po tinuro ng Diyos yan, manlalait ka ng kapwa mo dahil lang sa kasuotan ko na simple nung panahon na iyan. Kasi may nag-live ako, minsan nakasando lang ako, simple lang ako. Yun lang kasi kasuotan ko dahil hindi naman ako nanghagad ng maganda. At saka may ginagawa akong mga libro, nagsusulat ako, at saka nagtatyping ako ng aking kaalaman para sa mga aking mga minamahal na mga anak at mga tao na makabasa ng aral ng Diyos. Yung aral po ng Diyos na yun, yun ay nakapaloob doon yung himala, panggagamot, pagtulong sa mga nangangailangan na kinakailangan ng kagalingan. Pero para lang po kasi ang kaalaman ko na yun sa mga tunay na miyembro sa aking samahan. Hindi ko po yan pinamimigay sa mga taong yuyurakan lang aking kaalaman at saka hindi tumutupad sa kasunduan. Kasi ang tunay na naglilingkod sa Diyos, ginagampanan niya yung responsibilidad niya. Kung tinalikuran mo ang responsibilidad mo, tinalikuran mo rin ang Diyos mo. Hindi pwede yung manghihingi ka ng kaalaman, tapos pagdating ng panahon, babastusin mo ang Diyos. Hindi sa akin pwede yon. Dahil sawang-sawa na ako sa maduming kaalaman ng mga tao. Kasi ang kaalaman ko na tinuturo ko sa inyo, binuksan ko sa inyo ang kaalaman na hindi pang tao. Alam mo ibig sabihin ko, hindi pang tao? Hindi katuruan ng tao, kundi mula sa Diyos. Binuksan ko sa inyo ang kaalaman na mula sa Diyos. Makalangit na kaalaman na bukod tangi sa lahat. Sino bang magtuturo sa inyo niyan? Hindi naman siguro ako. Imposibleng ako ang magtuturo sa inyo. Wala nga akong alam, di ba? Ordinaryo lang ako sa paningin ninyo. Di ba? Kino-question niyo yung pagkatao ng Diyos, samantalang kayo nga, hindi niya kino-question yung pagkatao niyo kahit unconditional yung ugali ninyo. Na yung karamihan sa inyo sinungaling, yung iba sa inyo nanluloko ng kapwa, yung iba sa inyo mahilig mamaliktad ng salita, mahilig magmanipula. Alam niyo, sa totoo lang, pinagdadasal ko po kayong mga tao sa araw na ito, pinagdadasal ko po yung mga taong may pangit na pag-uugali na nagsasalita ng hindi maganda. Pinagdasal ko po kayo na sana wag kayong hagupitin ng parusa ng Diyos kasi galit na ang Diyos sa ginagawa niyo. Alam niyo po ba, bang natutulog ako, nakita ko yung paano niya parusahan yung mga nagsasalita ng hindi maganda. Oo, sabi ko, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang ginagawa nila. Natakot ako sobra. Nakita ko yung mga nanghusga sa akin, yung nasa blacklist at saka yung mga hindi maganda manalita. Nakita ko buhay pa yung katawan nila pero yung kaluluwa nila sinusunog na sa apoy. Yun ang nakakatakot. Kaya sabi ko sa Diyos, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat di po nila alam ang ginagawa nila. Totoo yan, kasi akala ng tao, alam na niya lahat yung bagay sa mundo. Hindi niya alam nagkakamali na pala siya. Kaya hindi ako nanghusga ng mga reliyon, hindi ako mahilig sa debate kasi hindi naman yan tinuturo ng ating Diyos Ama na manglait ka, mangyurak ka dahil may nalalaman ka. Hindi naman tinuro ng Diyos na magyabang-yabang ka. O kita nyo, nung niyayabangan nyo ako na kung ano-ano, nalula kayo ngayon. Nakita nyo yung Kingdom of God sa likuran ko? Yung Temple of God na may malaking agila na ginto? Wala na makapasok sa inyo dyan. Yung nakita nyo sa larawan na nakaharang nakaganon, tapos parang nakasuot siya ng ganito. Hindi kayo papasukin yun, kay yun mahigpit yun eh. O, pag may makita kayo larawan, tapos yung temple, nasa likuran nyo, ang suot niya ganito. Sample lang, suot niya ganito. Tapos yung mukha niya ganito. Nakatayo siya, nakaganyan siya, tapos nakahood siyang ganon. O, parang ganito yung tsura niya, nakaganyan. Hindi kayo papapasukin yun, alam mo bakit? Kasi alam niya kung sino yung karapat dapat doon eh. Yung mga hindi nagsasalita ng maganda. Kasi yung pinapapasok lang doon sa temple lang God at saka doon sa kaharian niya, sa kingdom niya, yung mga taong positibo ang kaisipan na kayang sumunod doon sa programa niya. Hindi yung papapasukin niya yung mga anay na kalawang nasisira doon sa programa ng Diyos. Ayaw niya yun. Ang gusto niya yung marunong sumunod. Kaya nga nakita niyo yung temple, ang ganda, kasi lahat ng nandoon masunurin. Ni kahit katiting,
Kahit kudlit, wala sa kanila yung inggit tsaka yung galit. Lahat nagkakaisa. Pagising mo nga doon, tatawagin nila yung pangalan. Divine Master, good morning. Have a blessed day. Kumain na po ba kayo ng breakfast nyo? Ganyan sila eh. Gumingiti lang naman ako. Kilala nyo ba yung may-ari nung temple na yun, yung napakalaki sa likuran ko? Kilala nyo ba yung may-ari nyo? Tsaka yung Kingdom of God? Baka kilala nyo kayong mga nagmamagaling. Sabi nyo kilala nyo ang Diyos. Diyos kayo ng Diyos, tapos hindi pala ninyo kilala ang Diyos. See? Ganon din yan eh. Sa panahon ni Jesus Christ, nung bumalik siya, sabi ng mga Hudyong bulaan, kilala namin ang Diyos ni Abraham at saka ni Moises. Hindi nila alam, Panginoong Kristo, Diyos pala. Nagkatawang tao. Hindi naman sinabi sa kasulatan, ang Diyos na berbo na salita ay nagkatawang rebulto. Ang sinabi doon, ang Diyos na mapre sa lahat na mula sa salita ay nagkatawang tao. Yes, totoo po. Kaya yung nagko-comment doon sa comment section na masama, sabi niya doon sa comment, tao lang naman yung Diyos mo. Mamamatay din yan. Nabasa ko yun. Ako sabi sa isip ko, bakit ba naman kasi yung ganyan yung pananalita ng mga tao? Akala mo napaka-perfecto sila. Yes, totoo po. Tao ang Diyos. Kasi nagkatawang tao siya. Inubad niya po yung pagka-Diyos niya. Kasi kung hindi niya ubarin yung pagka-Diyos niya, napakalaki niya sa mundo natin. Kaya niya tapakan ang mundo natin, durugin yan. At tayo ay lahat tayo mapuksa. Yun ang katotohanan. Kaya tinanggal niya yung pagka-Diyos niya para magkatawang tao siya dito sa mundong ito. Siya ay Espiritu ng Diyos. At yung kasulatan na sinasabi ko sa inyo na ang Ama at ang Anak iisa lamang. Kaya huwag kayo magpapalin lang sa mga nagtuturo ng ang Ama at ang Espiritu at ang Anak ay magkakaiba. Huwag po kayo maniniwala sa mga yan. Bulaan yan sila. Nililigaw nila yung utak ninyo. Tandaan mo, hindi naman porke pag ipinanganak ka, ang labas mo patatas. Hindi ganoon. Ikaw ay ipinanganak bilang isang tao. Tao ka din ipinanganak dito sa mundong ito. Halimbawa, ang nanay-tatay mo, isinilang ka dito sa mundo. Lalabas ka, tao ka. Kung ano yung ama mo, yun din ikaw na anak, tao ka rin. Na nagkatawang tao, nalalang ng Espiritu Santo. Hindi naman pwede na ang tatay mo tao, tapos ipinanganak ka, sibuyas ka. Walang ganun. Huwag niyong liligawin yung tao, kawawa yung mga taong naniniwala sa Diyos. Kaya nga nandirito yung anak ng Diyos na tunay para ipaalam sa lahat. Kaya yung mga wala sa hulog yung pananalita, yung nakikipagtalo, binablock ko yan kasi hindi naman aral ng Diyos ang pinasok niyan, pakikipag-away. Kasi kung ganyan lang pala yung ugali ninyo, huwag kayong haharap sa akin, baka iampas ko sa inyo yung bote ng mahaba na ganyan. Para pumasok sa utak ninyo na hindi kayo Diyos, para magdikta sa Diyos. Doon tayo bumase sa kasulatan. Na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu, iisa lamang sila. Doon sa nagtatanong, ano pang kasagutan? Ako'y pasensyahan mo na. Talagang ganito ako po magsalita. High and low, sapagkat yan ang karunungan ng Diyos. Matapang magsalita. May paninindigan. May nagtanong sa akin, ano po ba ang katotohanan sa iyo? Ikaw po ba si Divine Master? Ikaw po ba si Lolo Adriano? O ikaw si Jesus Christ? Tatlong tinanong. Hindi niya alam ang kasagutan. Pero nagbasa siya ng Bible. Ito ang tatanong ko sa iyo. Na isasagot ko sa iyo. Yung tanong ko sa iyo, yun na rin ang sagot ko sa iyo. Alam mo bakit? Gamitan mo ng talino. Halimbawa, ikaw, ano ba ang tunay sa iyo? Yung katawan mo? Yung buto mo? O yung espiritu mo? Ulitin natin. Ano ba ang totoo sa iyo? Yung katawan mo na laman? O yung buto mo? O yung espiritu mo? Saan yung totoo sa iyo dyan? Diba? Ibig sabihin, ganun din po sa kasulatan. Hindi mo pwedeng chap-chapin yung aral ng salita dahil iisa lamang ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga, may kasabihan nga doon sa kasulatan, may sinabi nga na Holy Trinity, one God. Tatlong
kaganapan, ngunit iisa lamang ang ginamit na katawan. Yan ibig sabihin. Parang tayo, dito, mayroon tayong laman, mayroon tayong buto, mayroon po tayong spiritual na pagkatao. Pero makita mo, nakikita nyo ba yung buto ko nakalitaw? Hindi. Nakikita nyo ba yung laman loob ko nakalitaw? Hindi. Nakikita nyo ba ang espiritu ko? Hindi. Pero may katawan ako, di ba? Yun ibig sabihin ko sa inyo. Hindi nyo kayang ipaliwanag at manipulahin ang kaalaman ng Diyos. Kasi ang katawan ng Diyos iisa lamang. May dugot laman, no? May espiritu at may buto. Siya'y nagkatawang tao at siya'y iisa lamang na nagbigay ng mensahe sa mundo. Kahit sino man po ang gamitin niya, kahit si Moises, si Abraham, si David, si Jose, o sino pa mang mga propeta, tignan po ninyo lahat ng sinasabi ng mga apostles. Ang lumalabas ay ang salita lamang ng Diyos. Iisa lamang ang linya. Sana po buksan ninyo ang inyong pag-unawa at inyong mga puso para makapasok po ang katotohanan. Huwag po ninyong ariin lamang ang nalalaman ninyo, kundi ariin ninyo ang kaalaman ng Diyos. Huwag po kayo bumasi doon sa nalalaman nyo lang, kundi bumasi po kayo doon mismo na nanggagaling sa Diyos na kaalaman para hindi po kayo maligaw. Kaya yun ang sinasabi ko. Ano ba yung tunay sa akin? Ako ba si Ruben? Ako ba si Adriano? Ako ba si Cristo? Totally lahat ng sinabi mo, iisa lang ako eh. Pangalan lang nagkaiba. Parang katawan natin, may buto, may laman, may espiritu. Pero nasa isang katawan lang. O yun ang sinasabi ko. Kaya ko pinapaliwanag yan para maunawaan mo ng maigi. Ha? Walang masama sa pagtatanong basta nasa tama. Kasi minsan yung iba, hindi naman nagtatanong, nakikipagdebate sa nalalaman nila. Ibig sabihin yung pag nakikipagdebate sila, hindi nila nakilala ang Diyos. Kasi ang tunay na nakakakilala sa Diyos, hindi niya na kailangan i-contest yung nabasa niya sa Bible. Kasi alam niya naman na higit yan sa buong mundo, nakalaman ng Diyos. At higit pa yan sa mga nalalaman mo lamang. Diyos pa rin ang may-ari ng Biblia, hindi ikaw na tao lamang. Dahil ang kaalaman ng Diyos ay hindi lamang po umiiral sa banal na Biblia, kundi ang kaalaman ng Diyos ay umiiral sa iba't ibang teksto o mga kasulatan. Grabe, ang sarap talaga, no? Isipin mo. Ito, example, itong chocolate. Hindi naman tinuro sa Bible yung paggawa. Ibig sabihin, pag wala sa Biblia, anti-Kristo na siya. Di ba? Kasi may mga himala ang Diyos na hindi na nakasulat sa Biblia na dapat nyo rin unawain. May mga bagay na hindi nyo nauunawaan. Example, ito. Ano ba? Yan, cellphone. Yan, cellphone na yan. Mga hawak nyo cellphone. Nakalagay ba yan sa Biblia? Hindi, di ba? Ibig sabihin, anti-Kristo na yan. Ibig sabihin nga, may mga kalaman ng Diyos na hindi nyo pa naunawaan. Ang Diyos may karapatan siya mag-cellphone, may karapatan siyang magmensahe. Kasi yan ang paraan. Mayroon ding isang mensahe na pag nagdadasal ka, hinihingi mo sa kanya yung kagustuhan mo, ibibigay niyo sa panalangin mo. Yan po ang katotohanan. Sa mga hindi pa po member sa aming samahan na Alpha Royal Golden Military Legion at Divine God Benevolent Missionary International na aking organization, magparehistro na po kayo. Para maging certified na po kayo na member ng aming samahan. At mabigyan kayo ng tunay na sapat na kaalaman na bukod tangi sa lahat. Yan po. Ako hindi ko naman kailangan, hindi ako kagaya ng iba na kailangan pa nilang pabanguhin yung salita nila. Dito tayo, totoo tayo. Hindi na natin kailangan ng pabango dahil mabango naman ang salita ng Diyos.
nakakaginawa sa isipan at puso ng tao. Kaya, mayroon po kayo nakita na pin-push dyan. Ha? Si kapatid na Daniel, meron po yung contact number. Pinus ko po yan doon. Mag-backread lang kayo. Magpa-member po kayo. Ganyan. Kasi may mga ano ngayon dyan eh. May mga nagko-comment sa section na hindi naman member dito. Nagpapanggap silang sakop dito, hindi naman sila member. Ha? May nagtanong doon, saan po ba makikita si Lolo Adriano? May sumagot doon daw sa Rizal. Patuto kayo. Nandito, nagbibigay ng mensahe na punta sa Rizal na lugar. Ano ka? Kaya, wag po nyo aksayahin yung panahon ninyo doon sa mga walang otoridad at na hindi ko binigyan ng pahintulot. Huwag nyo po silang kausapin kasi baka iligaw po nila kayo. Baka pagpunta nyo doon sa lugar na yun, hindi pala mukha ko ang makita nyo na ito. Baka mukha nila ang makita nyo. Kasi marami ngayong sindikato, mag-ingat kayo ha. Kasi yan ang gustong-gusto ng sindikato eh. O yung nagko-comment sila sa mga live, tapos hindi naman sila yung trusty. Baka pagpunta nyo doon, hindi nyo alam, set up pala yan. Kaya mas maganda, mag-message po kayo sa akin. At meron po akong ibibigay sa inyong pangalan na yun po yung kukontakin ninyo. Kasi yun naman po ang tama. Magtanong kayo sa may-ari ng account na ito. Sino ba may-ari ng account na ito? Ako naman ang may-ari nito. Wala namang iba nagmamay-ari dyan. Yung mga nagko-comment dyan ng mga nagpapakilalang kilala nila ako, mga impostor yung mga yan. Tapos hindi naman nakakilala pala. Kalahin mo na, doon ako sa Rizal. Ang dirito ako, anak. Wala kang alam. Ang sinabi ng Jesus, ang mga bagay sa mundo dito ay hindi nyo pa naunawaan. Hanggang doon na lamang. Kaya yung mga tao mahilig makipagdebate sa nalalaman nila, hindi yan tunay na galing sa Diyos. Galing yan kay Satanas. Si Satanas kasi nagba-Bible study yan eh. Kaya ngayon ang ginagamit niya rin para pang rabwelta dun sa mga taong mabubuti. Ang demonyo gumagamit ng Bible para pabagsakin ang salita din ng Diyos. Kasi wala siyang alam eh. Ganun yan. Pero kung ikaw mismo nakakahalata na nakikipagdebate yung isang tao, ayon sa kanyang nalalaman sa Biblia, hindi yan galing sa Diyos. Galing lang yan sa kanyang paniniwala. Kasi yung tunay na nagbabasa ng Biblia, hindi niya na kinokontest yung Biblia. Kasi alam niya naman na higit na yan sa lahat na nababasa niya at sapat na yan. At saka ang kaalaman ng Diyos, hindi lamang sa Biblia nababasa, kundi pati sa lihim na karunungan ng Diyos. Alam niyo ba yung tubig? Alam niyo ba yung tubig? Ginawa ng Panginoon Jesucristo na wine ang laman ng isang banga? Sa tingin nyo, kaya ko kaya gawin yon? Hindi naman siguro, no? Kaya ordinaryo man ito sa paningin nyo. Kayong mga mapagmata at mapagmataas. Ako? Kaya ko bang bumuhay ng patay? Pag-isipan ko nga, baka hindi siguro. Kasi wala tong alam eh. Tanong nyo dun sa mga nagmamagaling, paano bumuhay ng patay? Baka sila makasagot sa inyo. Ako, nanggagamot ba ako? Baka hindi siguro. Kasi wala rin akong alam sa panggagamot. May kaalaman kaya ako? Wala rin siguro. Kaya nga hindi ko alam yung ginagawa ninyo, no? Ng kalukuhan. Di ba? Wala siguro tong kaalam-alam. Kaya akala ninyo ang Diyos ay bobot tanga na hindi niya alam yung ginagawa. Na hindi niya alam ang ginagawa ninyo dyan na masasama. Ang Diyos, hindi lamang makilala sa himala. Porke ba bumuhay ng patay, Diyos na siya? No! Hindi yan ang basihan. Masyado ka materialistic eh. Alam mo yung mga bagay na hinangad ninyo. Yung mga bagay na imposible. Kayang gawin ng Diyos yan. Pero bakit isa sa mga apostles niya, yung pilay, hindi niya pinagaling? Alam niyo ba kung bakit hindi pinagaling ni Kristo yung isa sa mga apostles niya?
na hindi makalakad, papilay-pilay? Kasi ang himala, hindi nakikita sa palabas na anyo. Dahil ang may kapansanan nga minsan, sila pa nga mismo ang gumagamot na may sakit. Bakit? Diba? Palaisipan eh. Kung Diyos ang Panginoong Jesucristo, bakit hindi niya pinagaling yung tao na hindi makalakad? Alam niyo bakit sinabi ng kasulatan? Nandoon din nakalagay kasi alam niyo bakit? Sinabi kasi ng kasulatan doon na hindi naman lahat ng tumatawag doon sa Diyos ay tunay na tumatawag sa Diyos. Di ba? Ganun yan. At hindi naman din lahat ng tumatawag sa Kanya nananampalataya. Yan. May mga taong hindi rin napagaling ang Panginoong Jesucristo. Yun yung mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Yan ang katotohanan. Sino ba yung mga gumaling sa pangalan niya ng Panginoong Jesucristo? Yung mga gumaling sa Panginoong Jesucristo, yung mga naniwala sa Kanya, na mataas ang pananampalataya, na naniwala sila na yun ay Mesiyas. No? Karamihan naman ng mga kalaban ni Kristo, naniwala naman na si Kristo ay alagad ni Satanas, na ang kapangyarihan niya ay galing sa kampo ng kadiliman. Yan. Hindi ba't sabi ng mga Hudyo kay Kristo, siya'y nagpapagaling sa kapangyarihan ng demonyo. So what if ako pa kaya? Makita nyo, bumubuhay ng patay. Ganun din husgahan nyo sa akin. Alam ko yun. Alam ko na sa isipan ninyo. Nababasa ko kayo. Kaya ayoko magbigay ng himala. Alam nyo bakit? Kasi ang tunay na himala, kahit ipakita mo sa kanya yung gawa na yan, hindi yan sila maniniwala. Gagawin ka pa ng Satanas sa kwento nila. Na samantalang ikaw, fully percent, ginawa mo na yung the best mo. Dahil yun ang tinuro ng Diyos. Yun talaga yun eh. Na gumawa tayo na mabuti, magpakabuti tayo. Gawin natin yung nararapat. Yan po ang katotohanan. Ang pagmamahal ng Diyos hindi nakikita lamang sa himala. Nakikita yan doon kung paano mo itrato yung kapwa mo ng tama. Hindi yung gagawa ka ng provoke, magpuprovoke ka ng salita, tapos pag pinatulan mo, magiging masama na yung alagad ng Diyos. Sabi mo, matabis ka muna, magpaubos. Ako, hindi talaga ako nagpapatalo. Totoo yan. Hindi ako pinanganak dito sa mundo para apihin. Nandito ako para iligtas yung mga tao ng Diyos. Nandito ako para bigyan sila ng magandang mensahe na mula sa Diyos na ang programa ng Diyos ay napakaganda. Kung makasunod kayo doon, kayo ang titira doon. Doon sa templo ng Diyos at doon sa Golden City niya. Baka tanungin nyo, bakit ikaw saan ka titira? Ako, kahit hindi ako titira doon, may bahay ako. May bahay ako. Yung bahay ko, yung mga puso't damdamin ninyo. Diyan ako nanahan. Kasi alam nyo bakit? Dahil darating na ang panahon, mawawala ang tagapagligtas. Darating ang Antikristo. Yan ang katotohanan. Mawawala ang tagapagligtas, hahayaan niya maghari ang Antikristo. Pag natapos na ng Antikristo yung ginawa niyang kasamaan, darating ang Diyos upang iligtas ang mga nanatili sa kanyang harapan. Diba? Yan ang katotohanan. Hindi ninyo alam pala ang kabuuan ng kaalaman ng Diyos. Kaya nga si Satanas, kung makita nyo doon sa kasulatan, ginapos niya muna. Ginano niya muna. Diyan ka lang, ikukulong muna kita, Masyado ka matamis Ganon. Pagkatapos niyan, pakakawalan kita para dayain mo yung mga tao at para makita natin kung sino yung mga tunay na talagang nag-alagad sa akin na nananatili. Alam niyo po ba ang role ni Satanas sa mundong ito? Kasi ang alam natin, si Satanas ay demonyo, masama. Yun ang tinignan nyo na bad side. Hindi nyo nalang tinignan kung sino siya nung unang panahon. Siya ay isang gwapong anghel na kagaya ninyo, na kayong mga mapanglait, mga gwapo na mapanglait, at saka magagandang mapanglait, nakala mo ang yayaman. Yan ang mukha ni Satanas. Buti ako, kahit pangit ako, okay lang. Ngayon, si Satanas, ang tawag sa kanya is arkanghel ng kagandahan at kaperpektuhan or perfectionist.
siya ay may access sa Diyos na directly na makita niya ang kaharian ng Diyos at mukha ng Diyos. Ngayon, nainggit siya sa Diyos. At bago ko ituloy yan, makisuyo muna ako ng lampin sa paa kaya di ako makapag-mensahe pag walang sa paa yung hapin hapin. Nasaan nga pa yung hapin niya muna? Akin na yan, towel. Yan. So sige, tuloy na natin yung mensahe ko. Okay. Tuloy natin yung mensahe. May padadaanin muna ako. May dumana anghel eh. Yan, so tutuloy ko yung mensahe ko. Teka lang uupo ulit tayo para di tayo mangawit ng mga acting mga basic kay ito, material itong katawan na ito, nakakaramdam ito ng mga bagay na pagmamahal, pagkabigo, pagkagalit. Hindi ito perpekto. Kaya sinabi ko na yun sa live ko na ako pwede ako magalit kung gustuhin ko. Pwede rin ako maging tanga kung gustuhin ko. Pwede rin ako maging matalino kung gugustuhin ko. Di ba? Ganun yan. So, tuloy na natin yung topic. Sino ba si Satanas? Si Satanas ay isang modelo ng lahat ng mga anghel. Nang dahil sa gusto niyang malampasan ang Diyos. Sinabi niya sa mga anghel, magrebelde tayo, sama-sama tayo. Pabagsakin natin ang salita ng Diyos. Nag-recruit pa yan siya ng mga ng mga kapwa niya, anghel. Parang ganun din nangyayari sa mundo natin. Nagsasalita ako na tungkol sa Diyos, tapos kayo naman, kontra kayo ng kontra, nagre-recruit pa kayo ng mga kapwa niya may sungay. Diba? Ganun yan. Kung ano nangyari sa langit, nangyari sa lupa. Kung anong batas sa langit, batas sa lupa. Konektado Ngayon, balik tayo. Si Satanas, nung nagrebelde, nakita yan ng ating Panginoong Diyos na makapangri sa lahat. Ngayon, anong ginawa niya? Pinadala niya yung arkanghel na si Miguel. Hindi niya matalo yung hukbo ni Satanas marami Akala mo ba matalo ni Arkanghel Miguel yung anghel na revolusyonaryo? Na napakalakas? Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo or Panginoong Diyos na nandoon sa taas ng kalangitan? Ang ginawa niya ganito. Gumawa siya ng isang itlog na nandoon yung kapangyarihan ni Arkanghel Miguel at ng Diyos. Tapos binasag niya yun sa 7. Lumabas ang 7 anghel. Sino yung anghel? Arkanghel Miguel, Jodiel, Siltiel, sino pa ba? Basta 7 angel yon, yun na yun. Nakalimutan ko na iba. Ngayon, nung lumabas na yung 7 arkanghel, ngayon, yung lumabas ng 7 arkanghel, yun na yun. Nagsama-sama 7 arkanghel para ipunin din yung mga hukbo nila, para talunin si Satanas. Yung 6 na anghel, tinapatan nila yung mga tao ni Satanas upang talunin. At si Arkanghel ang lumaban naman doon kay Satanas. Harapan. Alam mo ba kung anong tawag kay Satanas bago siya maging demonyo? Ang tawag sa kanya, the morning star. Yan ang katotohanan. Hindi naman ninyo alam yung kasulatan kasi ang alam nyo lang, nalalaman nyo lang, ikatuldo ko lang. Nagmamagaling pa kayo. Tapos tuloy natin. Ngayon, nung ipinatapon siya sa impyerno, ang tinawag sa kanya, Luzbel. Luzbel or Luzibel. Yan ang pangalan niya na ngayon sa tagong karunungan. Pero sa hayag, sinasabi na sa kanya na siya si Satanas. Kasi tinago yung pangalan niya Ang nakakalam lang ng hayag, ng kalaman ng Diyos, yung mga taong nakakaunawa. Hindi ka nakakaunawa, hanggang Bible ka na lang. Di doon ka na lang mag-subject. Ganun yan. Ako? Imposibleng may alam ako dyan sa mga ganyan. Ako? Bubutanga lang ako, di ba? Ako ba naman magtuturo sa inyo yan? Kasaysayan ng langit, kasaysayan ng Diyos. Di ba? Sarap talaga ng tsokolate, no? Makalangit ang lasa. Makalangit ang lasa. Chocolate, no?
Tuloy tayo. Nung pinatapon si Satanas sa lupa, hindi pa natapos ang kalbaryo niya doon. Kasi gusto niya maging Diyos. Hindi naman nagdamot ang Diyos ng kataas-taasan. Kaya lang, ginawa niya si Satanas na Diyos ng mga makasalanan. Yan. Ano po bang role ni Satanas? Para subukin yung mga tao. Bakit po ganun, founder, na ang Satanas sakop pa rin ng Diyos? Sapagkat nilikha siya. Paborito siya ng Diyos. Kaya imbis patayin, binigyan pa ng chance. Ang rule na nga lang niya kasi subukin niya yung mga tao. Paano? Naalala mo ba yung sa Biblia kung nagbabasa kayo ha? Ewan ko lang kung nagbabasa talaga kayo kasi yung iba dyan patutuo na lang eh. Ibang Biblia binabasa eh. Kung nabasa nyo yung si Job, siya ay sinubok ng demonyo na si Satanas. Anong sabi ni Satanas doon sa Panginoong Diyos? Sige nga, kung mahal ka talaga ni Job, hayaan mong subukan ko itong lingkod mo. Ano bang sabi ng Diyos kay Satanas? Sige, subukin mo yan. Alagad ko. Pero wag mo yan papaslangin dahil malanagot ka sa akin. O, di sumunod. May agreement yung dalawa. O. Ibig sabihin, kahit anong gawin ni Satanas, hindi pa rin siya makapangyarihan. Diyos pa rin ang nasusunod. Kaya kayo may mga utak tul-tul dyan, wag na kayo makipagdebate kasi hindi naman kinukuntis yung kalaman ng Diyos. At saka hindi naman yan ginagamit na pang-birada sa mga ibang nananiwala sa Diyos. Di ba? Hindi mo kailangan gamitin yung Biblia na pang-debate sa ibang naniniwala. Ako marami akong nakitang reliyon. May Muslim, may Iglesia ni Cristo, may born again. Hindi mo ka pwedeng gamitin ng Bible version na, hindi kita kapanalig anti-Kristo ka. Huwag ganun kapatid. Dahil hindi nilikha ang Biblia para bastusin mo ang reliyon or bastusin ang mga tao sa mundo. Sa mga nagtatanong, kilala ko po ba si Master Ruben Icleo Sr.? Bakit mo naman tinatanong pangalan ko? Diba? Huwag nyo na po tanungin ang aking pangalan kasi una sa lahat, kung talagang nakakilala kayo sa akin, hindi nyo na ako tatanungin pa. Dahil kung ano yung miniminsahe ko noon, miniminsahe ko pa rin ngayon. Balikan natin yung topic ko. Kagaya na nagtanong, sino po ba ikaw talaga? Misteryoso ang pagkatao mo. Sino ka po ba talaga? Ikaw po ba si Ruben Edercle Sr.? Ikaw ba si Lolo Adriano? Ikaw po ba si Kristo? Gaya na sinabi ko sa mensahe ko, ano bang totoo? Ikaw ay may laman. Ikaw ay may buto. Ikaw ay may kaluluwa. Sa tatlo na yan, sino ang totoo dyan? Iisa lang naman ang katawan niya. So yun din ang sinasabi ko. Lahat ng sinasabi nila ay sinasabi ko rin. Sapagkat sila at ako ay sila ay ako. Ako at sila ay ako. Sapagkat ang batas nila ay ako. Sapagkat ang pinapangaral nila sa inyo ay ako yun. Yun. Tumpak ang sinabi mo. Sister Alma Taganile Gansan. Tama po. Talagang nagbabasa ka ng Bible. Ang sabi doon, kinuha sa kanya lahat pero nanatili pa rin siya kay Jesus. Tama. Kinuha man sa kanya lahat, yung kanyang asawa, mga tupa, ano pa ba, kayamanan niya. Pero pagkatapos po ng mga pagsubok sa kanya ng kadiliman, ibinalik po yan ng Panginoong Jesus or ng Diyos sa kanya. Nang multiply. Sabi niyo multiply. Ano ba sa Tagalog yung multiply? Yung dumarami pa. Yan. Parang mathematics lang yan, multiplication, di ba? Yan po yan. Kaya po ako po, yung nagmiminsahe lang, wag po kayo magagalit sa akin. Hindi naman po ako nakikipagdebate. Dahil kung ano man po yung paniniwala ninyo, respeto namin yan sa inyo. Sana respeto rin naman ninyo ang aming paniniwala. Kaya nga, sabi nga, pag nagbasa ka ng isang banal na kasulatan,
ikaw ay nagbabasa para magbago, hindi para gamitin mo doon sa isang bagay na ikasisira ng kapwa mo. Okay? Ako, tapos ko yung Old tsaka New Testament at tsaka yung Dead Scroll. Tapos ko lahat basahin yan at memoryado ko po yan. Pero bakit hindi ko ginamit yung talino ko na yan para bastusin kayo sa iba-ibang samahan? Kasi hindi ugali ng Diyos na ganun ang ugaliin natin. Hindi ba't nakalagay yan sa Philippine Benevolent Missionary International? Doon sa ika-4 na 12 na hiyas na huwag kang mangyuyurak ng kapwa mo or manlait. Hayaan mo sila. Kung sila'y naniniwala, sila'y sa Diyos, sila'y kasangga natin. Hindi natin sila kaaway. Yan ang dapat pagmamahal. Diba? Salamat po, Sister Alma Taganile Gansan. Mabuti ka pa, nabasa mo yung tunay na kasulatan ng Diyos. Kapalat ka, anak, kapagkat pinagpapala ng aking Ama yung mga taong sa puso ng aral na yan. Totoo po yan. Kasi may mga tao kasi nagbasa ng Biblia, pero iba kasi ang dating sa kanila eh. Minsan, parang yung dating sa kanila, ay, gagamitin ko tong kaalaman na to para yurakan yung kaalaman. Ganun po yan. Okay, ay kay brother naman po ang katanungan niya, saan po galing ang lihim na karunungan? Yan po. So, di ba, may curiosity ka. Kung nabutan niyo po yung live ko, balikan natin itong live ko na ito. Doon pa rin po sa Diyos. Yan ang sabihin ko. Kasi po, ang hayag ang Biblia. Yan po. Ang banal na Biblia ay hayag. Ang lihim na karunungan ay sa Diyos pa rin po yan. Iisa lang yan sila. Combine. Ha? Combine po yan. Hindi pwede mawala yung isa, hindi rin pwede mawala isa. Balance po yan. Halimbawa, ganito. Example, sinabi ng Diyos. No? Sa Biblia, ako, sino po nagbabasa sa inyo? Ako po, hindi na po ako makatanda ng mga bersikulo. Wala na akong pakialam, sasabihin nyo na peki ako, impostor ako. Di malaga sa akin yan. Dahil ang katotohanan, kung ano yung nalaman natin, yun ang itinuro sa atin ng Ama na katastasan. Ito, ganito yan eh. Halimbawa, ang hayag na kaalaman sa Biblia, sinabi niya, dito ganito. Yung templo na yan, gigibain ko yan. Pag 3 araw, itatayo ko ng muli. Ano po bang binabanggit dun sa hayag na yon sa Biblia? Iniisip ng iba is, uy, gusali nga, templo nga. Alam nyo ba, nung narinig ng mga Pariseo yan, ng mga Hudyo, nagalit sa kanya. Imposible ang sinasabi mo, Jesus! Nagigibain mo ang templo na ito, tapos 3 araw muli, itatayo mo. Malaking kasinungalingan yan. Bulaan ka. Yan nasabi sa kanya doon. Ano bang kahulugan ng sabi na yon? Na yung templo na yan ay gigibain ko at itatayo ko muli. Ang tinutukoy doon yung ating katawan. Ito yung tinatawag dito na lihim na karunungan ng Diyos na galing mismo sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, wag po natin sirain ang ating katawan sapagkat templo ito ng Diyos. Kung gayon, pag ito'y masira dahil sa mga kalukuhan na ginagawa natin sa sarili natin, pagbibisyo, pangabuso sa katawan, hindi na po mananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kasi sinira po natin ang kanyang programa eh. Ano po ba ang templo doon? Yung katawan natin. Templo po ito ng Diyos. Kaya mga anak, wag po natin sirain. Kung binigyan tayo ng katawan na kahit anong katawan tayo, kung pangit man ibinigay sa atin, mahalin pa rin natin. At wag kayong magpapaapi na pag sinabihan kayo pangit kayo dahil wala naman nilikha ang Diyos na pangit na itsura. Sa ugali ng tao meron yan. Kasi ano na nila yan, ugali na nila yun. Ayun, tama po, Sister Alma Taganile. Gansan. Napakatalinghaga po talaga ng salita ng Diyos. Hindi po iyan maunawaan ng mga taong matatalino or mga iskolar. Kaya nga sinabi dun sa kasulatan, hindi ko ito inihayag sa mga matatalino, bagkus inihayag ko ito sa mga sanggol. Ayan. Oo, medyo excited kayo sa aral na yan, no?
Ako, imposibleng may alam ako sapagkat ako'y mangmang lamang. Mangmang ako'y walang alam. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kung ano yung sinasabi niya sa aking isipan at puso, yun po ang aking sasabihin. Walang dagdag, walang bawas. Totoo po yan. Kaya ang pagmamahal ng Diyos, napakaganda niyan eh. Kasi yung ginagawa ka po kasi ng ibang tao, nililiteral nila, hindi nila maunawaan. Halimbawa, ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus. At ikatlong araw, di ba, nabuhay magmuli. Ibig sabihin yun, mga anak, kapag tayo pa'y nagsalita ng, or nag-aral ng salita ng Diyos, kailangan po talaga lawakan natin ang ating pangunawa at laliman pa natin. Kasi napakatalinghaga niyan eh. Kahit sabi mong ikaw yung pinaka-scholar sa eskwelahan nyo, ikaw po yung nakapagtapos sa spiritual division, ha? Na isa ka sa mga missioner, hindi mo maunawaan yan kasi talinghaga ng Diyos yan eh. Maliban na lang kung itatanong mo sa Diyos, ibigay niya sa iyong kasagutan. Kaya nga sabi nga sa kasultan, huwag ka bumase sa iyong nalalaman. Mahalin mo ang Diyos at yun ang magbigay sa iyo ng kalaman. Ako? Opo, yan. Sa nagsasabi, ito po. Yan ang ibig sabihin na mga, sabi niya, kasi PBMA kasi ang mga kadugo ko eh. Okay. Yun ang sinasabi ko. Kahit naman po sabihin natin PBMA ang isang tao, kahit sino pwede mong tawagin PBMA eh. Philippine Benevolent Missionary International. Ha? Or Association, no? Philippine Benevolent Missionary Association. Kahit sino pwede po natin tawagin yan na ganyan, PBMA. Pero alam nyo po ba, ang PBMA ay hindi lamang po yan ang basihan sa salita. Ang tunay na PBMA ay nakikita sa gawa kung mabuti ang inyong hangarin at puso. Kasi may iba ngayon sa samahan, madumi na ang gawain. Tapatin ko na kayo. Kaya ako nga binihisa ng PBMA kasi binastos nila yung pangalan ko. Dinumihan nila. Sasabihin nila, kilala namin si Lola Adriano. Kilala namin si Ruben. Kilala namin si Kapi Kapujuri. Huge to bar. Ang four corners of the world, kilala namin. Pero gano'n nyo ba kakilala? Kasi kung talagang may takot kayo sa Diyos, hindi kayo gagawa ng masama sa akin. Na ako nga mismo ang nagbugna sa PBMA. Ibig sabihin nagbugna, ako ang bumuo niyan. Nagbago lang yung katawan ko. Hindi nyo ako nakilala, mga anak. Alam nyo ba ang sinabi ng Lolo Adriano de la Concepcion? Ha? Mag-ingat kayo sa mga kapwa ninyo. Marami yan sila sa loob. Dalawa lang yan. Isang mabuti, isang masama. Ayun. Sinabi po ni Sister Alma, taga Niligansan, hihingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Yes, tama po. Hingi po tayo ng kalaman sa ating Diyos. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Yung sinasabi ko sa inyo, mula naman yun sa aking amang katastasan. At hindi naman nagmumula sa akin yun. Hindi kasi naunawaan ng tao eh. Ang iniisip ng tao, uy, ito ba yung Diyos? Hindi. Ang Diyos doon, yung salita ng Diyos. Yan. Salamat po kay Sister Alma Taganile na nakakaunawa sa programa ng Diyos at nakakaalam ng programa ng Diyos at nakakaunawa sa aking kalooban. Yan ang sabihin ko na kapag humingi kayo sa Diyos, bigyan kayo ng kaalaman. Yan. Ako, hindi ako yung magbibigay sa inyo. Imposible. No? Na ito, magbigay ako sa inyo ng kaalaman, na ito ang tingin ninyo sa akin, ay isang bobot tanga. Tanggap ko yun, anak. Tanggap ko po yun. Ang sabi ko pa nga sa kanila, yung panahon ko na yan, nung nabuhay ako, sabi ko, mag-ingat kayo sa kanila, sa mga kapwa ninyo, kasi marami nagsasabi dyan, nakakilala nila kami. Diba? O, ano sabi? Pinaalis po. Sino pong pinalis kayo? Alam niyo mga anak, kahit umalis kayo sa isang samahan, nandirito ako, nagbalik, hindi na kailangan pa na malungkot kayo. Hindi ba't sinabi ko sa mensahe ko? Magantay lamang kayo at babalik ako. Nagpalit lang ako ng katawan ko kasi mahina yung katawan ko eh.
Kung nag-aral kayo ng spiritual knowledge or wisdom, malaman nyo doon yung reincarnation, yung pagbabalik muli ng Diyos. Wala siyang binabanggit na ako'y babalik mula sa aking lahi. Ako'y babalik mula sa malayo. Yan. Maraming salamat po, Sister Taganile Gansan. Pasensyahan nyo na rin po ako kung medyo nahirapan po ako magtagalog, pero ginawa ko pa rin yung the best ko para maibigay po sa inyo yung salita ng Diyos na sa paraan na kakayanin po ng ating dila. Ayan. So yun po, kasi po ngayon may mga tao nag-aantay sa aking pagbabalik. Marami kayo nag-aantay. Marami kayo. Marami din namang galit sa aking pagbabalik kasi masisira na yung kalukuhan nila. At saka nabubulilyaso yung pangako nila sa inyo. Alam nyo ba ang pangako ng Diyos? Hindi naman kayamanan, kundi yung kaligtasan. Kaligtasan at pagmamahal. Number 1 po yan eh. Kasi ang topic ng Panginoong Diyos dito, hindi naman po pagaya sa iniisip ninyo masama. Heart to heart yan na usapan. Puso sa puso. Hindi natin kailangan magkunwari, hindi natin kailangan magpanggap. Kasi totoo naman ang mensahe ng Diyos eh. Siya man ang nagbigay sa atin ng kaalaman. Ako, hindi ako marunong yun. Na ako'y mga mensahe sa inyo mga anak. Kabalo ba kayo mga anak? Nasa urat ko mga mensahe? Nagihatag ko sa inyo mga pulo. Ayun, nakilala nyo ba yun? Ang sabi nila, kilala namin ang Lolo Adriano. Doon po nila nakilala sa salita. Pero yung material na katawan, yung espiritu niya, hindi nyo kilala. Yan po ang katotohanan. Kaya mag-ingat din po kayo sa mga nagpapanggap na kilala nila ako. Kasi marami yan sila. Kung may nagpapanggap nga na kagaya ko, mas marami ang nagpapanggap na kakilala ko. Mas delikado yun sila. Bakit? Ililigaw nila kayo. Ingat kayo. Anong sinabi ko sa inyo? Ang paniniwalaan nyo lamang, ito lamang ang nagsasalita sa harapan ninyo ngayon. Wala nang iba pa. Dahil yan ang magbigay sa inyo ng mensahe. Wala nang iba pa. Ang mensahe ko po sa inyo mga anak ay magpakabuti kayo. Yung mga nalalaman ninyo sa Philippine Benevolent Missionary Association na aking binuo, huwag nyo nang i-contest sa ibang tao kasi hindi naman tayo pumasok sa samahan or kayo para makipag-away. Nandito kayo para mag-aral lang mabuti ng salita ng Diyos at saka paano matuto manggamot. Yan po ang pinasok ninyo dyan. Diba? May nakita ba kayo na kaming spiritual division? Naabag kayo mga tinudlo sa inyo ha? Na ang inyong mga kaugalingan papangitin ninyo? Wala man. Diba? Wala kami tinuturo sa inyo na magpapangit kayo ng ugali ninyo. Siraan nyo yung kapwa ninyo member. Ichichismis ninyo dyan. Wag nyong ganyanin. Kung mabantot man siya, paliguan nyo. Wag nyong asarin. Wag nyong tutuksuhin. Wag nyong lalaitin. Isa puso ninyo yung aral na ibinigay ko sa inyo yung 12 na hiyas. Kung tunay kayong TBMA, kilala nyo ako. Hindi ko na kailangan magpakilala sa inyo. Dahil kilala nyo ako. Ang 12 na hiyas na ibinaba ko sa inyo, isa puso nyo yan. Huwag kayong magsalita ng hindi maganda. Huwag kayong manglalait. Dahil ang tinuturo ko sa inyo mabuti. Dapat kung ano yung puno, ganon din kayo mga bunga. Pumasok kayo sa organisasyon para mahalin nyo ang aming mga mensahe. Tandaan nyo yan. Kaya ako mga anak, pagod na ako sa buhay ko. Kaya yung mga nagsasabi na masasakit na salita, pinabayaan ko na lang sila. Makita mo yung GC namin, ang ganda. Lahat doon may magagandang aral. Yun kasi yung inabangan nila. Yung mensahe ko, yun talaga. So binabati ko pala ang aking pamangkin, si Nancy Idera.
So mapagpalang umaga sa iyo. Day, pamangkin, Idiraklan, binabati ko kayo lahat, no? So binabati ko rin yung isa kong bunsong anak, si Gwendolyn Icleopos, yan, binabati ko rin kayo. So mapagpalang umaga sa inyong lahat. So binabati ko rin po lahat ng mga nandito sa lahat ng ating samahan, no? So lahat po ng mga misay ko na yan, programa na yan, nakaprograma na yan. At so binabati ko rin po ang aking asawa na si Maestra Ayera Vitala. Yan. Siyempre, batiin natin din. Yung asawa ko kasi yan ang pinaka-special sa aking buhay. Yan. Alam niyo po ba ang pagmamahal ng Diyos ay napaka sobrang ginhawa sa pakiramdam. Alam niyo po ba pag pumasok ka sa isang PBA, andoon tayo para magpakabuti. Kaso yung tao kasi pag hindi nakakilala, sasabihin nila, huwag kayo mutuo dyan, patuo-tuo yan. Pero hindi nila iniisip na yung hinuhusga pala nila na ako na pala yung hinahanap nila. Matagal na. Ako nandirito. Yung anak ko naman si Ruben Buray Icleo, mapalat ka, Angel Medica Gato, at nagamot ka ng aking anak. Masaya ako na nagamot ka ng aking anak na si Ruben Buray Icleo Jr., no? Yan ang aking anak. Kung may makita kayong picture dyan, nakasama ko siya. Anak ko yan. Kaya kayo yung mga nakakatanggap ng mga mensahe na paninira sa aking anak, huwag nyo na pinagpapaniwalaan yung mga yun. Kasi yung mga tao na yun, wala namang alam yun. Walang alam yung mga yun, kundi maninira. Pagbintangan pa nga nila yung anak ko na kulto. Oo. Ako pa kaya na tatay, pagbalik dito, binibintangan din nila akong kulto. Kaya ako napapakamot ako, ano po yung kulto? Kasi ang alam ko ang occult is learning, kaalaman. Di ba? So, ang pagmamahal ko sa inyo, sobra-sobra mga anak. Ako'y hanggang dito na lamang po. Basta yung mga naninira sa aking anak, sa mga naninira sa anak ko, no? Huwag niyong pakinggan yun. Ang anak ko na si Ruben Buray Jr., marami namang nagawang mabuti yan. Sobra-sobra, nanggagamot yan. Kaya yung mga naninira sa kanya, mga hindi tunay na nakakilala yan. Ang tignan po ninyo doon, yung mabuting gawa. Kasi wala namang ipinanganak na perfectong tao. Gaya na sinabi ko sa inyo. Ha? Pinauna ko na sinabi ito sa inyo. Na ako rin, founder ninyo, ay nagkakamali. Oo, nagkakamali tayo. Minsan nagagalit tayo kasi may papansin, di ba? Ganon yan eh. Di nagalit tayo, pinuprovoke tayo magalit. Yan. Kaya nagkakamali din tayo. Na bakit tayo nakakagawa ng galit? Kasi may material tayong katawan. Pero kung wala namang susubok sa atin, magpuprovoke na magalit, hindi naman tayo magagalit. Tama? So, ang pagmamahal ko po sa inyo, mga anak, tandaan nyo ito. Itanim nyo sa inyong puso't isipan. Walang masama na nananalo sa Diyos. Ang tunay na nag-aral ng salita ng Diyos, hindi nakikipagdebate. Hindi niya ikinukontest yung nalalaman niya. Hanggang doon na lamang siya. Sapat na sa kanya yung mga bagay na kanyang nalaman. Sapat na yun. So binabati ko po lahat ng aking mga minamahal na mga anak dito. Hindi man po kayo mula sa aking dugot laman. Mula naman kayo sa aking spiritual na pagmamahal. Alam nyo ba ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang basyan sa dugo at laman, kundi doon sa kanyang mga spiritual na pagkatao o gawain. Dahil makilala mo yung anak ng Diyos eh. Magkakasundo lahat. Magkakaibigan, nagmamahalan. Nagpaparami ng kaalaman. Pero pag makita mo yung isang tao na tinatalo ka, dahil ang gusto niya angat yung kaalaman niya, ay yung kaalaman niya galing din naman sa Diyos. Biblia din ang ninano niya. Hindi yun galing sa Diyos. Ang kaalaman niya ay iba na yung pagkakaalam niya. So binabati ko na po ang lahat. No? So bago po ako mag-closing, ipagdasal ko po muna kayo ng inyong kaligtasan sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa inyo, sa mga nakaranas ng pang-aapi, pangmamaliit, pangbabastos, pamamahiya. Lahat po ng mga pain ninyo, pinagdadasal ko sa araw na ito na
Yung mga sakit na naramdaman ninyo na mula sa ibang tao, hayaan nyo pong hipuin ko yung mga puso ninyo at tatanggalin ko po yung mga sakit sa puso ninyo. Ipagkatiwala nyo po sa akin yung mga sakit na iyan na naramdaman nyo mula sa ibang tao. Matuto po tayong magparaya at magpatawad para ang ating mga buhay ay maging masaya sa mundo ito. Sa araw na to, pinagdadasal ko po kayong lahat sa pangalan ng Diyos ng aking Amang makapare sa lahat na may gawa sa akin at may gawa sa inyo. Pinagdadasal ko po kayo na ang inyong mga puso at hipuin ng Diyos na mabigyan po kayo ng bagong buhay, bagong kaalaman, bagong pag-asa at kalakasan. Pinagdarasal ko din po sa aking Diyos ng Amang makapare sa lahat na iiwas po kayo sa lahat ng mga sumpa na magawa ng mga kalaban, mga padala ng kalaban, mga mahika na gawa ng kadiliman na pangkukulang pambabarang ay huwag po kayong tablan. Pinagdadasal ko rin po sa pangalan mo o Diyos na mapre sa lahat na sino man pong umatake sa akin ng espiritual at sa ibang mga membro ko ay mapapahamak. Ikaw na po, Ama, makapare sa lahat, ang humusga sa kanila sapagkat ikaw lamang po ang may otoridad na magbigay sa kanila ng karampatan na iyon. At nagpapasalamat po ako sa araw na ito. Proteksyon ay naghahari sa aming puso't isipan, sa aming pong pamilya, sa aming salita at sa gawa. Pinagdarasal ko rin po ang mga taong nanonood sa akin sa araw na ito na bigyan niyo po sila ng kaligtasan sa araw-araw at sa mga sumusunod po sa iyong banal na salita. Sa araw na ito po iniiwan ko po sa pangalan ng iyong bugtong na anak na ibinigay niyo po sa mundong ito na si Jesucristo. Amen. Yan. So sana po na-receive niyo yung aking mensahe sa inyo. Doon sa mga may anxiety, depression, ako kasi yung kakausapin ninyo. Maraming tao ngayon may anxiety. Pag nakaka-video call ko, nakakatulog ng maaga. Oo. Alam nyo bakit? Sa sobra ko ba naman daldal? Hindi ba sila antukin doon? Madaldal ako kaya antukin kayo. Parang na kayong nag-aral ng isang buong libro. Alam nyo po ba, habang nakikinig kayo sa aking mensahe, hindi ito aksidente na dumaan sa inyong wall. Dumaan ito sa inyo para mapakinggan po ninyo yung mensahe ng Diyos. Habang nakikinig po kayo, unti-unti po kayong pinapasok ng banal ng Espiritu ng Diyos. Kunti-kunti po kayo pinapagaling. Kunti-kunti po pinapagaan ang inyong pakiramdam. Kunti-kunti po tinatanggal ang problema sa inyong isipan. Yan. So, wag po tayong makalimot lagi magpasalamat sa Diyos. Kung sino po yung hinihirang niya sa lupang ito na hindi nyo po nakikilala sa kanyang pagbabalik, mahalin ninyo. Kasi darating ang panahon, mawawala ang liwanag at hahayaan niyang maghari ng panandalian ang masama para subukin yung mga taong tunay na nananampalataya sa kanya. Patulog na kayo ulit. So, mapagpalang umaga po sa iyo, Sister Alma Taganili, Gansan. Alam ko po hindi kayo aantukin kasi yung salita po ng Diyos ang aking minimensahe. Ang minimensahe ko po ay hindi mula sa akin, mula sa aking Amang makapangyarihan. Yan, so mapagpalang umaga po sa ating lahat. Huwag niyo po kalimutan na ibahagi ito sa lahat at saka i-follow po ako dito sa aking page na Sator, Aripoteneto Perarotas. At saka i-subscribe nyo na rin po yung aking YouTube channel na Gintong Mandirigma. Nag-upload po ko doon ng mga video ko para pagdating ng panahon, kung sakali pong mawala itong account ko na ito, mayroon pa rin po kayong mapanood ng mga alaala ko na sa mga maliit na panahon na pinagsama natin dito sa social media. Pasensya na sa aking mga kakulitan. Pasensya na sa aking mga salita. Pasensya na rin sa mga taong nasasaktan. Dahil ang katotohanan, yun ang dapat ninyong tanggapin. Hindi kayo nabuhay sa mundong ito na kayo lamang. Nabubuhay kayo, may kasama kayong tao sa mundo. Kasama nyo rin ang Diyos na nakatawang tao, na hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Iyon ang salita ng Diyos na nagbigay po sa inyo ng mensahe. Hindi ako, hindi ibang tao, kundi siya lamang ang nakakaalam ng lahat. So God bless po sa ating lahat and have a blessed day.